Si Coach Tim Cone nagbigay ng pahayag sa pagkawala ni Jamie Malonzo sa bakbakan ng Gilas Pilipinas at Chinese Taipei. Ipinaliwanag din po niya ang magiging estado ni Kai Sotto sa Asia. Inamin din po ni Coach Tim Cone na merong offers overseas kay Justin Brownlee para maglaro. Tanong, paano ang Hinebra at ang Gilas Pilipinas? Kakayanin ba niyang bumalik sakaling kailanganin siya ng dalawang koponan? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Nanalasa ang lahat ng players ng Gilas Pilipinas para kuhanin na isang impresibong panalo laban sa bumisitang Chinese Taipei. Bunga ng panalong yan, nagtala ng 2 panalo at 8 talo ang koponan sa FIBA Asia Cup qualifiers. Lahat ay nagdiwang sa nasabing panalo, subalit hindi may kakaila ang pagtataka ng karamihan sa pagkawala ni Jamie Malonzo sa nasabing bakbakan. Sa paliwanag ng nasa panel habang nagaganap ang naturang laro, gastroenteritis ang itinuturong dahilan. At kung si Coach Tim Cone ang tatanungin, ano nga ba talaga ang dahilan? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Roman Zuras ng ABS-CBN News. May sakit po siya, bagay ng medical po yon, kaya ayoko na pong pag-usapan pa yan. Pareho sila ni Justin nagkasakit pagbalik dito mula Hong Kong. Natakot talaga kami na hindi sila makapaglaro, pero medyo nakabawi naman si Justin. So yan po yung paliwanag ni Coach Tim Cone, pero base po kasi sa lumabas na video sa social media, parang meron pong matinding dahilan kung bakit wala po si Jamie sa grupo ng Gilas na sumagupa dito sa Chinese Taipei. Hindi naman natin sinasabi na mali po yung pahayag o iba yung pahayag ni Coach Tim Cone sa issue. Posible po kasi talaga na nagkaroon ng gastroenteritis si Jamie Malonzo matapos umuwi mula Hong Kong. Maring ganun nga yung nangyari po sa kanya. Pero tanong ng bayan po dyan, ano totoo nangyari sa kanya, di ba? Bakit may video na lumabas kung saan tila may matinding bakbakang hinarap si Jamie sa labas po ng court? Well, ang totoo po niyan, wala tayo sa position talaga para magbigay ng anumang haka-haka dito sa issue na to. Siguro, mas maganda kung hintayin natin na anumang ilalabas na pahayag mula po sa kanyang kampo para mas maliwanag po yung lahat. Habang wala pang lumalabas na pahayag mula sa kanyang kampo, tutukan muna natin ang naging pahayag ni Coach Tim Cone tungkol sa ginawang pananalasa ni Kai Sotto sa 2 nagdaang bakbakan. Sa laban ng Gilas at Hong Kong, kumamada si Kai ng 13 points at 15 rebounds habang nagtala naman siya ng 18 points at 10 rebounds versus Chinese Taipei. Bunga niyan, paniwala si Coach Tim, kayang idomina ni Kai Sotto ang buong Asia. Tanong, sa kanyang pananaw, paano ito gagawin ni Kai Sotto na matagal nang kumakampanya para makatawid at tanghaling kauna-unahang Pilipino sa NBA? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Pakiramdam ko kaya niyang dominahin ang Asia. Kung mailagay mo siya sa tamang lugar, maaari niyang ganap na dominahin talaga yung Asia. Para sa kanya, ang susunod na spot ay makaakyat sa level ng European at sa level ng NBA. At umaasa kami na matulungan namin siya na makarating siya sa ganung level. Sa ngayon malaki po talaga yung role na ginagampanan ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Walang duda po yan. Maganda rin po yung naidulot na pagkawala muna ni AJ Edo, Junmar Fajardo sa koponan, di ba? Doon sa 2 laro po na yon. Doon talaga siya kuminang ng gusto Nakita talaga yung buong potential niya na dati hindi niya na ilalabas po yun. Ngayon, ang tindi ng kumpiyansa po niya. Ganon din si Coach Tim Cone. Kita mo yung tiwalang binibigay niya kay Kai Sotto na sinusuklian din ng magandang resulta. At doon sa paniwala niya na kayang idomina ni Kai Sotto ang Asia, naniniwala po tayo doon. Sa kanyang guidance, sa guidance ni Coach Tim Cone, maganda magiging resulta ng kampanya ni Kai sa Asia. Walang duda po yan. So, aabangan po natin to. Bukod kay Kai Sotto, tinimbang na rin ni Coach Tim Cone ang isyong pagsalang ni Justin Brownlee sa ibang liga sa ibang bansa matapos ang kampanya ng Gilas sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa interview ng media matapos ang bakbakan ng Chinese Taipei at Gilas Pilipinas, isiniwalat ni Coach Tim na may mga alok na kay Justin Brownlee. Tanong, paano ang susunod na window ng FIBA Asia Cup qualifiers? Magkakaroon ba ng conflict kung sakasakali? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. May mga alok na maglaro siya sa ibang bansa at dahil all Filipino naman tayo, tama-tama lang yun. Kung pupunta siya at maglalaro sa ibang lugar or sa isang lugar, Europe, Japan, Korea, or Middle East, kung saan siya dating naglaro, magiging available siya sa window dahil naturalized player siya dito. Kung pupunta siya at maglalaro doon, meron siyang kontrata sa buwan ng June, July, August. Katulad ni Kai Sotto, babalik siya para samahan kami sa window ng FIBA.
So mula po sa paliwanag ni Coach Tim Cone, siya pa rin po yung Gilas Pilipinas. Walang duda po dyan. Kasama pa rin po siya once na may laban ulit. Kasi nga, naturalized player po siya dito eh. Doon sa All-Filipino Conference na malapit ng isa lang ng PBA, matapos po yung Commissioner's Cup kung saan nawagi ang SMB, wala talagang gagawin doon si Justin. So ibig sabihin, pagkakataon na ni Justin na maglaro sa ibang liga habang wala pa po siyang ganap dito sa Gin Kings or habang walang ganap ang Gin Kings at ang Gilas Pilipinas. Para sa akin, magandang opportunity po yun para kay Justin Brownlee matapos ang suspension ng FIBA, di ba? Yung makabalik po siya sa court. Kasi magsisilbing training na rin po niya yun habang walang ganap ang pambansang koponan. And of course, itong Barangay Ginebra. At para sa peace of mind ng fans ng Barangay Ginebra na koponan ni Justin Brownlee bukod sa pagiging naturalized player ng Gilas Pilipinas, uulitin natin ang tanong kay Coach Tim Cone. Paano nga ba kung sakaling magbukas na ang susunod na conference kung saan kailangan si Justin? Makakasama ba talaga siya? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Siguradong babalik siya para sa amin ng Ginebra sa susunod na komperensya. Laki na siya doon. Pero pansamantala, tinitingnan niya ang mga alok at malamang na maglaro siya ng panandalian sa ibang lugar. Ayun na nga po yun. Laki na po siya sa Ginebra. Kaya imposibleng hindi siya makasama sa hanay para sa susunod na pagbubukas ng conference na kailangan ng import. Malaking bagay ang confirmation na ni Coach Tim para sa mga diehard Ginebra fans, di ba? Kampante na po sila na babalik talaga si Justin para sa kampanya ng ball club kasama po siya. Ibig sabihin, matibay na matibay si Justin kung Ginebra ang pag-uusapan. Wala nang problema sa usapin ng import. Di tulad nung dati na wala pang hatol ang FIBA. Nangapa talaga sila doon. Magandang abangan din ang susunod na pagbabalik ni Justin kasi baka may tapatan ulit sila ni Ronde Hollis Jefferson ng TNT. Anyway, bago tayo tuloy magpaalam, shoutout po natin si Jason Samson ng Dubai, UAE kasama kanyang asawa na si Hasmin at ang anak niya na si Savina. Shoutout din po natin si Joel Baguio mula sa Davao City. Shoutout din po natin si Abel Pasnan mula sa Pansitan, Jubail City, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo dyan. Si Rogelio Carion, shoutout din po natin. Maraming salamat sir sa malimit na pagdaan. Si Reginald Anyo Nuevo, shoutout din po sa inyo sir. Dito sa Sunday Club sa Admiral Las Piñas. Maraming salamat sir Reginald Anyo Nuevo. Si Ma'am Rose Juan, maraming salamat po sa malimit na pagdaan mula sa Santa Maria hanggang Brunei with love. Maraming salamat Ma'am Rose Juan. Shoutout din po natin ng Gordues and Roy family dito sa Surigao City mula kay Orlando MacGords. Shoutout din po natin si Alex Pasiculan. Maraming salamat sir. Si Egbert Villamor, maraming salamat. Shoutout po sa inyo. Si Marlo Cabalona, shoutout din po sa inyo. Watching mula sa Negros Oriental. Shoutout din po natin mula sa City of Mati, si Anthony Lazaro. Maraming salamat sir. Shoutout din po natin si Jaisal Pangilinan. Shoutout po sa inyo. Rodante Salvador, sir, maraming salamat sa malimit na pagdaan sa Sir Rodante Salvador. Shoutout din po natin si Gabso TV. Shoutout din po natin si Dwayne G. Remio. Shoutout po sa inyo. Si Sir Arnold B. Maraming salamat, Sir Arnold. Hello, araw-araw nakikita ko po kayo dyan. Si Sir Edmond Talents, maraming salamat mula sa Davao del Norte. Si Earps TV, sabi niya, Lord, shoutout naman sa family ko sa Cavite, ang Erfe family. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po natin si Ronilo Brucio mula sa Dila, Santa Rosa, Laguna. So guys, maraming salamat.